kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw saba, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ng... Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Palawan, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Bawat litanya niya, pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na sumaho. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras ng pagtatanghal na maghahatid po tayo ng mahalagang impormasyon. Kasama ho ninyo Don Robert Ramiro at maging sa mga kababayan natin na may pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Ang headlines po natin ngayon na hapon ay yun hong umuugong na balita na di umano'y plano ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo para ihain ang warrant of arrest laban kina former o laban kina Senador Rodante Marcoleta at Senador Bato de la Rosa na di umano'y nagtatago sa nabanggit na lugar. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah, yeah, yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain. Patuloy lang ho kayong sumubaybay sa ating programa sapagkat tuloy-tuloy ho tayo. Ang iba pang mga detalye niyan ay ating isunod hanggang sa matapos ang isang oras na ating pagtatanghal. Uunahin na natin itong umuugong na balita na di umano'y nais o plano ng gobyerno na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo para ihain ang warrant of arrest laban kina Senador Rodante Marcoleta at Senador Bato de la Rosa sapagkat ang mga ito ay merong mga kasong plunder para kay Senador Marcoleta at extrajudicial killing naman sa kasong isinampa laban kay Senador Bato de la Rosa na ayon sa kanilang hinala sa central office di umano ng iglesia ay nagtatago silang itong mga nabanggit na personalidad. Ano ho, hindi ho natin maisasantabi kung ito ho ay isang fake news o kaya ay prank. At paalala po natin sa ating mga kababayan na ang Iglesia ni Cristo ay hindi ho pumapayag na ito ay gagawin ho ninyong ipaprank ho ninyo. O kaya naman ay bibiruin ho ninyo doon sa mga impormasyon na wala naman hong walang sapat na ebidensya. Ano ho? Bagaman ito ho ay umuugong at batay ho doon sa mga nababasa natin sa social media at maging sa mga vloggers, mga kaibigan ko at mga kababayan, hindi ho ito palalagpasin na hindi bigyang pansin
ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Maging ito ay biro o totoo, ay bibigyan ho ito ng halaga sapagkat ito ay tututukan ng mabuti sapagkat ang ganito hong mga balibalita ay hindi ho basta-basta na lamang, hindi ordinaryo, kundi ito nagdudulot ng ika nga ay pangamba. Hindi lamang sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, maging sa mga kaanib nito. Ano ho? Kaya ho, paalala ho natin sa mga kababayan ho natin, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo o kaya naman ay inyong idadawit sa anumang mga usapin sapagkat ang Iglesia ni Cristo kailanman hindi ho yan nangingialam sa operasyon ng anumang mga organisasyon. Ang kanilang iniintindi ay kung paano nila pangalagaan ang grupong ito, yung organisasyong ito, para ika nga ay makapaglingkod sa Diyos at maging sa pamahalaan. Ito ho, nagbunsod ho itong mga ugong-ugong na ito ho, mga kaibigan. At meron hong mga nagbibigay ho ng komento, ay nasa sa inyo po yan kung inyong paniniwalaan o hindi sapagkat meron ho tayong demokrasya. Pero ho, sa mga iglesia ni Cristo ay hindi ho yan nila pinapansin. Ano, sapagkat meron hong protocol na sinusunod ho yan. Wala ho silang susundin kundi kung ano ang utos ng namumuno sa iglesia, doon ho ang kanilang pakikigan at hindi ho yung mga bulong-bulungan o kaya naman ay mga bali-balita. Tatandaan po ninyo mga kaibigan ho, ay hindi ho naman basta-basta ho nakikinig itong ano. Hindi lang basta-basta pinakikinggan yung mga ganitong mga bulong-bulungan o kaya ito man ay mga usap-usapan. Hindi ho ito biro, ano ho. Kaya huwag ho ninyong subukan na kayo ho ay magbiro-biro ho dito. Sapagkat lalo't-lalo na kayo ay idinadawit ninyo ang central office ng INC na pinagtataguan ng pinaghahanap ng alagad ng batas. O kaya naman ay meron ng mga warrant of arrest. Hindi ho ganun. Wala hong ganun. Hindi ho yan nagtatago. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo ay sumusunod sa batas. Sabi nga, hindi ho nagkakadel ng mga kriminal yan o kaya may mga asunto. Kaya ho, maling-mali ho yung inyong impormasyon na yung mga bali-balita ninyo na plano. Kaya planong pasukin ng gobyerno itong central office ng INC sapagkat dito nagtatago ang pinaghahanap ninyo nitong mga alagad ng batas. Ito naman ho sa panig ho niya, no? Sa panig ni Senador Rodante Marcolita, nagpahayag na ho ito. Sapagkat nagkaroon ho ng usapin, nagkaroon ho ng mga ganitong mga isyo. Matapos nga ho doon sa napabalitang nagkaroon di umuno ng pag-aalinlangan kung sino ang magsiserve ng warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta. Yan ho sa isang command conference sa Campo Crame. Dito ho nagsimula ito. Ngayon ho ay binabawi ho. Binabawi naman ho nitong si Secretary Janvic Remulla na wala daw ho warrant of arrest na nakasampa o kaya ay nai-issue laban kay Senador Marcoleta. Ibig sabihin na lamang kung doong sa unang mga pangyayari mga kababayan ko na nagkaroon ho ng ay pag-aalinlangan kung sino ang mag-i-issue, magsiserve ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta, iyan ho ang pinagmulan ng punot dulo nitong mga ugong-ugong na balita na ito na kaya gusto hong pasukin itong central office. Ngayon, bago niyo gawin yan, isure muna sapagkat na maraming magagalit sa inyo. Hindi nyo alam na katabi ninyo, galit sa inyo yan.
hindi lamang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi maging yung mga naniniwala ika nga sa organisasyon na ito, sapagkat itong organisasyon na ito wala ho namang ginagawang labag sa batas, bagkus ito ho ay tumutulong sa gobyerno, lalo-lalo na ho yung nababalitaan ho ninyo na hindi naman ho binobroadcast ng mga yung mga malalaking istasyon, TV at radyo ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang tumutulong sa gobyerno sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan, maging sa buong mundo. Tapos ganito ang inyong impresyon. Wala hong hindi ho ito kinukonsente yung mga lumalabag sa batas. Maging sa mga doktrina ay kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay itinitiwalag. Yan ang tatandaan ho ninyo. Kaya wag ho basta-basta ho kayo naniniwala na dito ho ay kinakanlong ho ng Iglesia ni Cristo itong si Senador Marcoleta, bagaman ito ho ay kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay kapag ho napatunayan ng Iglesia na si Senador Rodante Marcoleta ay may ginawang labag sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, itinitiwalag ho yan. Wala naman hong ginagawang labag ito. Ang kasalanan lang ho nito ni Senador Marcoleta yung kanyang adhikain na ilabas yung katotohanan laban ho dyan sa mga nangyaring malawakang nakawan na kung saan ay sinaid ang pondo ng bayan. Ayun ho ang kanyang kasalanan sapagkat tungkulin ho niya yun. Maging sa lahat ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo, gustong malaman ho yan. Sapagkat ayaw ng Iglesia ni Cristo na meron ho mga manloloko. Meron ho mga sinungaling. Yan ho ang dapat ninyo. Magsuri ho kasi kayo. Meron ho mga doktrina. Meron ho mga pamamahayag. Meron ho sa social media, sa YouTube. Lahat ng platform meron hong ika nga ay mga pagpapahayag kung ano ho para ho ninyo makilala kung anong uri na organisasyon ang Iglesia ni Cristo. Kung paano nila minamahal yung kanyang kapwa-tao. Pagkatapos ganito ho ang lalabas ng mga ulat. Magsuri ho kayo muna. Sabi nga, pumunta muna tayo dun sa ebidensya. Kung meron ho mga circumstantial evidence, gamitin ho ninyo. Pumunta ho, makinig ho kayo, may mga doktrina dyan sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Meron mga dako na mga pagdudoktrina ho dyan. Pwede ho kayong pumunta ho riyan at makinig. At kailanman hindi ho yan sumasawsaw sa politika. Makikialam yan kapag ang ika nga ay dinuduhapang na talaga ninyo at wala na ho tayong demokrasya. Ang sinasabi nga ni Attorney Baligod, tayo daw ho ay failed state. Pero ayon sa Korte Suprema, gaya ho nagpalabas na ho ng ruling na walang tungkol dyan sa ICC, yung pakikialam ng ICC dito sa ating bansa, ay nagpalabas na ho ng ruling na walang sinumang dayuhan na ang kanilang yung kanilang kapangyarihan para mag-serve nung mga warrant na iyan na hindi dadaan diyan ho sa korte ng ating bansa ay hindi ho iuunurin kagaya ho nang ginawa ho ninyo, ginawa ho diyan sa pagkikipag-sabuatan diyan sa International Criminal Court. Etong may nagsasabi ho dito, sa palagay ho ba ninyo, sa panig ho ito ng gobyerno, ito ho bang ating pambansang pulisya at yung mga yung mga sangay nito, halimbawa itong CIDG, isama na ho natin yung NBI.
Sapagkat ito ho yung ano ito ho yung mga law enforcers na nagpapatupad ho, nagsiserve ng mga warrant at saka nagsasagawa ng mga pag-aresto. Ang tanong ho diyan ay kagaya ho ng ating nabanggit na kanina lang, nagkaroon ng kalituhan kung sino magsiserve noong warrant of arrest laban kay Senador Rodante. Ha? Wala daw hong nanghas eh. Ah, hindi ho namin sinasabi kung meron ho mga militar, meron ho mga kaanib na Iglesia ni Cristo sa hanay ho ng PNP, kapag ka ho mali, pagka mali ho, hindi ho yan susunod. Hindi naman ho wag ho ninyong ikukumpara ang organisasyon ng Iglesia ni Cristo sa organisasyon ni Pastor Kibuloy. Wag ho ninyong ikukumpara yan. Kung paano ninyong sinalaula yung KOGC, mukhang dito sa INC, mukhang mahihirapan kayo. Sapagkat ito namang ang INC, hindi ito nakitaan ng anumang mga paglabag. May aral ho na sinusunod. Ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar. Ibigay mo ang sa gobyerno at sa gobyerno. Kaya ho yan ang paninindigan ho ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ho malabo ho yung inyong mga akusasyon o yung kanyang mga bali-balita na magkakanlong ng hinahanap ng alagad ng batas itong INC. Malamang kapag sila ho nandidiyan sa INC, maka ang Iglesia pa ang mag-surrender sa mag-turn over sa kanila dyan sa inyong himpilan. Wag lang ho ninyong idadamay ho, wag yung kukumpara pati. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo ay sumusunod ho at iginagalang ang batas kung tama at wasto ang pagpapatupad nito. Yun ang pakatatandaan ho natin ho. Hindi ho ito kagaya ng iba na basta-basta na laang, sapagkat ang pagpapatupad ho o ang pagsunod sa mga batas, alinsunod din ito sa utos ng sinasampalatayan ng mga Iglesia ni Cristo na Diyos. Yan ho ay nakabase lagi sa Biblia. Pero kung kaya ninyong pasukin at pakikialaman ang Iglesia ay dahil lamang sa gusto ninyong maisakatuparan ang inyong panunupil o kaya ipagwawalingiya o kaya ay ipaghadlang sa mga karapatan ng mga Pilipino, mukhang hindi ho sasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa inyong gagawin, sapagkat ito ho ay magdudulot ng kaguluhan. Ang sabi nga dyan sa amin sa Batangas sa aking mga kamag-anak dyan sa Batangas, baka dumating tayo sa sukdulan na tayo ay na ang lahat ay maghalo sa balat sa tinalupan. Yun ang tatandaan ho ninyo. Isa na lang ho, isang halimbawa na lang sa mga pangyayari sa kasaysayan. Panahon ho nung tatay nitong si President Bongbong Marcos Jr. May ang talaan dito. 1972 ito na panahon ng gustong lusubin itong nilusob din itong INC para lang pahintuin yung pagbo-broadcast ng DCEC. Pero ano nangyari ho? Nagtagumpay ho ba? Ayon ho sa mga nagsasabi, ay naririnig ko. Ano pa ho yun
Ibig sabihin, balikan ho natin, umpisa natin sa una. Ang unang pagkabigo ng ika nga pagpasok o kaya pagkabigo na para yung kanilang attempt diyan sa Iglesia ni Cristo, martial law pa ho noon, 1972 ho yun eh. Ako first year second year high school. Yun yung central office ay gusto ho ninyong pasukin at para ipasara. Ano ho nangyari? Sapagkat patuloy kasi nagbo-broadcast yung DCEC, yung ibang maistasyon wala na eh, kasi martial law na eh. Ano nangyari? Nabigo. Anong sabi ng namamahala? Anong gusto ninyo? Gera na? Yun, marami hong nasawi doon. At isa sa mga gwardiya lamang ang ika nga ay nasugatan. Meron pa, pangalawa. May sumunod nung 1987. Panahon ni Arroyo, ni President Gloria Arroyo, na gawin hong Malacanang Palace itong central office at gawin namang Basilica de Umuno ni Jaime Cardinal Sin. Na yung nanguna diyan ho si General Rodolfo Biason. Ano ho nangyari? Wala rin nangyari. Na di umano meron hong nakatagong mga malalakas na armas, may APC dyan sa loob. Wala rin. Panahon ni Cory. Panahon yun ni Cory, hindi yun ni Arroyo. Nagkaroon tayo ng pagkakabigkas. Panahon yun ni Cory. 1987. Inaaligiran pa ng yan. Nakikita namin yung helicopter, umaaligid eh. Kaya ano ho nangyari? Wala hong At sino ba ito tumatawag na ito? At ngayon ho ay magiging pangatlo. Third attempt ho itong mangyayari kung inyong plano ninyong pasukin etong central office, maghunos dili kayo. Hindi ho kami nananakot, kami ho nagsasabi lamang ng totoo para ho maika nga malaman ho, maintindihan ho ninyo kung ano ho nagiging saloobin ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Eto. Gaya ho nang nabanggit natin, wag yun na hong ituloy. Kung kayong man nagbibiro, wag yung gagawin yan. Wag kayong gumawa ng yung mga content creator, yung mga vloggers, wag ho niyong gagamitin yung Iglesia ni Cristo para ika nga marami kayong views. Wag niyong gagamitin para lang sa content ninyo. Hindi ho mabuti yan. Sinasabi ko sa inyo. Itong paratang kaya naman nakapagsabi si Senador Rodante Marcoleta. Meron ho siyang pahayag Hindi naman siguro magsasalita ito si Senador Marcoleta kung wala siyang basihan na
meron ho talagang warrant of arrest laban ho sa kanya. Ito. Ito ho ang kanyang pahayag eh. Babasahin lang ho natin. Kung sakasakaling ituloy nila yung pag-aresto, sasama ho sa mga otoridad yung mga arresting officer ng mapayapa itong si Senador Rodante Marcoleta. Hindi ito magre-resist o kaya magtatago. Yun ang kanyang pahayag sapagkat ang pagkakabanggit ho niya ay hindi ho siya lalaban o kaya ay manlalaban sakaling siya ay arestuhin kaugnay ng mga reklamong plunder at indirect bribery na isinampa laban sa kanya kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng campaign funds mula kina dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Biray. Yun ho ang Yun ho ang pinakang ugat eh. Sino ho magsasampa ho rito? Siyempre unang-una yung ombudsman. Ombudsman. Yun ho ang panakot nila nung una pa eh. Meron na raw nakasampa eh. Kaya anong aasahan ng tao? Siyempre maghahanda siya. Paghahanda na yung pag-aaresto sa kanya sapagkat may nakasampa. Anong nangyari doon kay Jinggoy? Senador Jinggoy. Hindi ho ba? Yun ho, nung Biyernes ho, nung nakaraang Biyernes pa, dito sa ganang mamamayan sa Net25, sinabi ho ni Senador Marcoleta na nakarating sa kanya ang impormasyon tungkol sa umano'y nalalapit na pag-aresto. Hindi naman basta-basta ito pumapatol si Senador Marcoleta ng mga hilaw na mga impormasyon. Sapagkat noong Friday nga ho Friday ba yon? Kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng command conference sa Campo Crame. Diyan ho nag-leak ho yun. Na wala hong gustong mag-serve ng warrant of arrest. Ibig sabihin talagang meron hong nakasampang kaso. At meron ng warrant of arrest. Inihintay na lamang kung sino mag-aaresto rito, mag-i-execute ng warrant of arrest. Either itong CIDG o kaya naman itong NBI. Ang sabi ho niya, nabalitaan ko na na kaya nga ako nagpapahayag ngayon kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po ay sasama sa kanila peacefully. Nang ibig sabihin, I will not resist sapagkat tungkulin po yon ng arresting officer. Iginagalang ho, kinikilala ho yan ni Senador Marcoleta kung ano yung trabaho ng mga arresting officer. Hindi ho niya kino-question yun, kung labag ba ang ginagawa ng mga arresting officer. Sapagkat yan ay sumusunod sa utos nung nakatataas sa kanila. Alam ko naman po yung mga tuntunin kung paano ka aarestuhin. Talagang ganyan. Ako naman dahil sa ginawa kong pagkikipaglaban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas at kung ito ang magiging kabayaran sa pagtatanggol ko sa ating bansa at sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun. Wala akong alam na aking nilabag sa batas. Yun pong kanilang mga asunto at puro imbento yun. Yun nga ho ang Yun nga ho ang masakit ho diyan Kapag kakalaban ka ng gobyerno, hahanapan ka ng butas anong sabi Sabi ng presidente, kay Sara Duterte. Hintayin mo kung anong kasong isasampa sa iyo. Sapagkat hahanapan ka talaga ng butas para ikaw isampahan. Natatandaan niyo pa ba yung pahayag ni President Marcos?
O, gagawa at gagawa ng mga asunto yan. Yun nga sa Comelec na yung bribery na cleared na ho yan. Na clear na ho yan ng ng Comelec. Ngayon binubuhay na naman para ika nga ibato. Ah? Oh. Kaya ho yung hindi na ho yung law enforcer talaga lang kung paano nyo binabaluktot yung mga batas Eto. Yun hong mga imbento na kaso laban ho kay Senador Marcoleta lahat na ho yun puro imbento. Wala ho yung kaugnayan sa kabanang bayan o public funds. At wala rin hong napabalita o kaya ay sinabi niyang meron siyang ninakaw. Nagnakaw siya diyan sa mga paggawaing bayan o kaya na morsyento. Sapat bawal ho yun. Bawal ho sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na ika nga maging duhapang. Doon sa mga trabahante nga lang ho ng mga Iglesia ni Cristo iwanan mo siya sa trabaho, hindi ho yung magbubulakbol sapagkat yan ay sumusunod ho. May nakakita o wala, tatarbaho yung mga iyan. Lalo pa sa pagnanakaw, yun ang number 1 na kalaban. Yung pagnanakaw wala hong wala na hong ika nga anong ginawa ho doon sa Panginoong Kristo? Nabayaran ho yung Judas. Sa amin, dyan ho, pagka ikay nagnakaw ho dyan. Pag nagnakaw ka dyan, siguradong tiwalag ka. Dyan ho. Kaya tatandaan ho niya, wala ho. Lahat yung mga pinupukol ho dito wala hong katotohanan. Tapos pagkatapos yung sasabihin niyo plunder, yung plunder meron ba siyang ninakaw diyan sa kabanang bayan? Wala naman yung mga hindi Iglesia ni Cristo. Sino ho ba yung mga diyan? Na nasasangkot diyan sa maleta? Meron ho ba iglesia diyan? Iglesia ni Cristo? Wala. Kaya ho yung mga kanib sa Iglesia ni Cristo maging sa pagtatrabaho, pinagtitiwalaan ho yun. Kaya yung ikinakapit diyan ho kay Senador Marcoleta, nasa sa inyo yun. Kung maniwala kayo sa hindi. Para maniwala kayo sa hindi, may sinusunod ho yan doktrina. Kaya ho kami inaanyayaan ho namin kayo. Para maliwanagan ninyo kung anong klase meron ang isang iglesia ni Cristo. Kaya nga ho yun ayaw ho niya na meron hong pinagtatakpan. Kumbaga kung papaano yun sa organisasyon na kanyang kinaaniban na merong accountability. Pananagutan, ganun din ho yung kanyang rito sa gobyerno. Pananagutan ho niya yan kung papaanong itama yung mga maling gawain diyan sa gobyerno. Hindi ho sumusunod sa sa mali. Kaya nga hindi ho yung nakikipagbarkada Kaya yung kinasasama ng mga kasamahan niya maging doon sa nung ito ay congressman pa lang. Hindi ho ito nakikipagbarkada sapagkat labag ho. Baka ay iniiwasan niyang siya ma-influensya ninyo sa ginagawa ho ninyo mga pagnanakaw. Kaya ho, hindi ho ninyo basta-basta ho makukumbinsi yan si Senador Rodante Marcoleta na makikipagbarkada sa inyo sapagkat bawal ho yun sa amin.
Kaya huwag kayong basyang asumera. Isang diretso. Diretso mo yan. 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 Okay. Meron tao sa baba. So sana magkaliwanagan tayo mga kababayan ko, no? Maaring totoo, maaring hindi yung sinasabi yung mga umuugong na balita na plano ninyong pasukin ang INC compound. Maghunos dili kayo. Sinasabi na ho namin sa inyo mga kung sino man ang nagbabalak ay teka. Huwag ho ninyong ituloy dahil sa may kasabihan yung mga Batanggenyo, baka tayo baka umabot sa sukdulan na ang balat na maghalo ang balat sa tinalupan. Okay. Lipat na ho tayo sa ating mga paksa mga kaibigan. Dito naman ho tayo sa survey ng Okta Research tungkol ho sa popularidad nung mga namiminuno sa ating bansa. Lalo't lalo na nga ho ay umaarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sapagkat ayon ho dito sa Okta Research, 4 sa bawat 5 Pilipino ay hindi ho kumbinsido na magiging patas ang desisyon ng mga hurado sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito sa survey ng Okta Research. Batay sa survey mga kababayan ko, sa isinagawa noong Abril 20 hanggang 24 ng taong kasalukuyan, ay 19% lamang ang mga respondent ang naniniwalang karamihan sa mga senador judges ay magdesisyon batay sa ebidensya at umiiral na batas, samantalang 81% ang alinman sa hindi naniniwala o nananatiling hindi tiyak na magiging paghusga ng Senado. Etong dagdag pa ho ng survey yung ng Okta Research, maaring nakasalalay ang pagtanggap ng publiko sa magiging resulta ng paglilitis, hindi lamang sa magiging hatol kundi pati na rin kung magiging patas ba, walang kinikilingan, transparent at nakabatay sa ebidensya at due process ang buong proseso ng impeachment trial. Bigyan ho natin ng sustansya mamaya. Tapusin ko lang isang istansa. Lumabas sa survey mga kababayan ko na kasabay sa pagsisimula ng mga paunang hakbang para sa impeachment trial, kabilang ang pre-trial conference sa pagitan ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ng House Prosecution Panel Group, bago ang formal na magsimula ang paglilitis sa Hulyo 6 dito sa Senado, meron na hong haka-haka, pero na hong hindi ho nagiging kumbinsido ang mga mamamayan tungkol ho dito sa paghatol sa Vice President, sapagkat yun ho mga hurado kilalang kilala. Meron ho silang mga layunin na talagang gusto ho nila na mabura sa politika itong si Vice President Sara Duterte. Gayon din yung minimithi ng administrasyon. Hindi lang ho dyan sa mga kongresista na yan, maging sa ilang mga senador.
Halatang halata ho, hindi ho niyo maipagkakaila eh. Oo. Kung sino-sino ho yung mga senador at mga congressman ang gusto talagang patalsikin dyan. Eh, ang Vice President ngayon pa lang, pinagtatalunan ko ay yung magiging bilang. Ang hatol, yung 16 votes, pwede pang pababain. Ibig sabihin, meron naman silang ibinabalak sapagkat meron nga ho problema itong Senado kung paano makakuha ng 16 na boto para pasihan itong impeachment trial na ito. Mga husgado at yung mga mambabatas, nagtatalo-talo ho dito eh. Oh, sapagkat maging itong si Ping Lacson nagdududa, magiging mawawalan daw ho ito ng kabuluhan. Sapagkat hindi ho sila doon aabot sa 16 na boto. Lalo't lalo na nga, namamayag hindi pa natatapos itong flood control. Ito malaki pang usapin sapagkat nga itong kanilang chairman na si Senador Erwin Tulfo, bakit ba tayo umiikot na lang dyan sa flood control? Paano kaning hindi iikot? Isa pa lang yun na ipakulong ninyo si Diskaya lang sa trilyon-trilyon yung dinakaw sa kabayan ng bayan. Kasama ka kasi doon sa nabigyan ng maleta, kaya iniiwasan mo na rin sapagkat yan naman talaga ang layunin ninyo. Kaya ninyo inagaw kay Senador Alan Peter Cayetano. Kasama ho itong impeachment impeachment at saka yung flood control para ay mabaon sa limot ito. Kailangan agawin na natin tong yung renda. Tayo ang magre-renda para planchado lahat. Happy kayo, happy together. Kaya kung paano ho ang palatuntulang ito, pinupuri ho natin dapat na purihin. Ipagtanggol ho natin ang dapat na ipagtanggol. Sa pamamagitan ho ng mga ebidensya. Hindi ho sa mga haka-haka. Sabi itong si Sandre, dapat alamin mo yung facts. Ang facts, yung buod ng mga balita. Ito kasi, halatang halata na ang pangguguyo sa mamamayang Pilipino talaga namang hindi na mapapasubalian Kaya nakakalungkot minsan. Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Madaling makilala. Balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata. Magnanakaw. Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Magaling magkukulit, madaling makilala. Balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata. Okay mga kababayan, tuloy ho tayo. Ito ho ay iwanan na natin yung impeachment yan, pati yung flood control. Gusto ko lang linawin na yun hong pag-aresto kay Senador Marcoleta, nagpahayag ho ang DILG na wala daw hong inilalabas na warrant of arrest. Magaman kaduda-duda din ho itong mga ganitong pahayag. Wala daw hong inilabas na arrest warrant para kay Senador Rodante Marcoleta. Bakit nagkakagulo kayo ng command conference? Hindi malaman kung sino magsiserve ng warrant of arrest.
Tapos nga biglang nawala. Nawalang warrant. Binigyan din ni Remulla na sa kasalukuyan ay wala ring anumang kasong isinampalaban sa senador. Kaya walang basihan na para maglabas ng ang korte ng warrant. Wala ho ba? Sigurado ho ba? Pinagbubula na naman ninyo yata kami. At para daw ho makapaglabas ng warrant, kailangan may kasong isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Wala akong alam na may ganoong mga kasong naisampa. Ang paglilinaw na ito ay bunsod ng naging pahayag ni Senador Marcoleta Kamakalawa, kung saan sinabi niyang handa siyang sumama sa mga otoridad kung sakaling siya nga ay aarestuhin. Ito, nilinaw natin kanina yan. Kaya nakapagdududa yung mga ganitong yung mga ganitong mga pahayag Parang hindi ho ako maniniwala at maging yung iba nating kababayan, maring meron lang ho kayong iniiwasan. Ngayon pa man ay magpapaalala tayo sa ating mga kababayan sapagkat mukhang redundant ho yung ating tinatalakay din paalala ho sa mga natin, sa ating mga kababayan na nagmamalasakit sa kanilang mga pamilya. Yun hong iwasan na ho natin yung yun hong paninigarilyo. Minsan lang ho tayo magpapaalala sapagkat ganito, pairalin ho natin yung paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na. Yun, kung kaya nyo pa naman na iwasan nyo na habang maaga. Yun hong paninigarilyo ay nagdudulot ho yan ng mga pangunahing sakit. Lalong-lalo na yung cancer sa baga, yung tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Yan hong atake sa puso, stroke. Sanhi din ho yan ng cancer. Nang dahil sa paninigarilyo sapagkat yung nikotina ay yan ho ay yung chemical ho niyan ay nagdudulot ho ng pinsala sa daluyan ng dugo. Kaya minsan ho nahihirapan ho kayong huminga at meron na hong batayan ho dyan, may datos na ho ang World Health Organization na 4 na milyong katao ang namamatay kada araw dahil sa paninigarilyo. Ito ho ay pambuong mundo. 4 million individual ang namamatay ng dahil sa paninigarilyo. Kaya wag na ho kayong paalipin dyan sa paninigarilyo. Hindi ho ibig sabihin kumo kami ay nagpapaala-ala, ay galit kami sa nagpo-produce ng sigarilyo. Negosyo ho ninyo yan Ngayon, nasa sa tao na ho yun. Kung gusto nilang magkaroon ng sakit, gusto nilang bumili ng mga sigarilyo para na rin silang bumili ng sakit, karapatan nila yun karapatan nila yun. Wala ho tayong karapatan, kaya ho naman tayo nagsasabi, paalaala. Kaya kami ho ay nagpapaalala sa inyo, kung gusto ho ninyong mamatay din at madagdag kayo doon sa mga namamatay araw-araw, ay nasa sa inyo yan. Total, kayo naman ang gumagastos na pambili ng sigarilyo kapag kayo nagkasakit pamilya nyo rin naman ang mapipirwisyo pagkatapos gumaling, balik na naman ulit ka sa paninigarilyo
Ganun-ganun, balik-balik. Balik-balik lang yan. Oh, hindi ko sinasabing taga-Sampalo kayo. Ah, ah, yun hong sigarilyo ho, wala hong ulo yun. Wala hong pag-iisip. Pero yan ho ay dala-dala ho niyan ay sakit, cancer. Ngayon, yung tao, lalo yung mga nanigarilyo, meron ho kayong ulo, meron ho kayong utak. Pero gusto ho ninyong supsupin yung cancer para ilagay sa inyong katawan at yan ang magiging sanhi ng inyong ikapapahamak. Sa mga manufacturer ng sigarilyo, hindi ho kami galit sa inyo. May nire-regulate ho ng ano yan, ng pamahalaan. Kaya nga meron hong syntax, pinagkakakitaan ho yan ng gobyerno eh. Malaki ang buwis ho dyan nakukuha ng gobyerno. Di ba? Kaya ang amin lang naman doon sa mga mamamayan, doon sa mga kababayan natin na nagpapahalaga sa kanilang pamilya, sa kanilang kalusugan, para nga hindi na ikapabigat sila sa kanilang pamilya na pambili na lamang ng gatas ng kanilang anak binili pa ng pansigarilyo. Na yung sigarilyo ang hatid doon cancer. Okay? Sige. At tayo ho ay magpapasalamat sa mga doon ho sa ating mga kababayan na patuloy na tumatangkilik sa ating programa dito sa Bigwas News Philippines ho. Ay itong meron tayong mga ano dito babanggitin ho natin. Lalong-lalo na dito sa amin sa Sibuyan, Romblon. Maging dyan ho sa aming gobernador. Yung gobernadora namin si Governor Trina Permalo Fabic. At sa aming Lone District Representative, Congressman Budoy Madrona. Siyempre, dyan ho sa lugar ho namin, yung tinatawag na Sibuyan Island, the Galapagos of Asia. 3 munisipalidad ho meron dyan. Una, dyan ho sa bandang north ay yung San Fernando, Sibuyan, Romblon. Na dyan ho ay merong pinag-uusapan yung APC. Yung Altai Mining Philippines. Na nagkakaroon ho ng mga rally dyan tungkol ho dyan sa pagmimina ng pamilya Gatchalian. Ang mayor ho dyan na anti-mining, si Mayor Nanding Marin. Diyan naman ho sa aming bayan, sa kahidyukan ng aming mayor ho dyan, si Mayor Marvin Griggy Ramos. At sa San Fernando sa Magdiwang, si Mayor Noel Joseph Marin Machon. At siyempre, hindi ko makakalimutan naman yung aming barangay chairman sa Danau, Barangay Danau, Kahidyukan Romblon, Sibuyan Romblon, si Barangay Chairman Greg Villanueva. Sa kanyang mga kagawad, sina Lydia Marasigan, Henry Regala, si Roger Ragot, Raymond Galindo, Jetty Ibabaw, Arnel Rotuni. Ang kanilang secretary Evelyn Formanis, ang treasurer ni Risa Maron, ang kanilang bookkeeper ay si Vanessa Misa. Sa mga kaibigan ho natin, si Ding Grabo, dyan ho sa Plaridel, Bulacan, at si Kuyang Alfred Bayani, dyan ho sa Nueva Ecija. Yung publisher ho, yung aking publisher ng Diaryo Casado, si Boss Alan Bordios at CEO ng KBS RMM News. At siyempre, si Kuyang Arnold Namuco. Yung aming news director na si Kuyang Wen Lauson. At siyempre sa Ramiro family ho,
sina Kuyang Normario Ramiro, si Kuyang Nelson, at si Christopher Ramiro, Vice Mayor dyan ho sa Kalayaan, Laguna ho. At dito naman sa Hawaii, si Kuyang Reynaldo, may-ari ho dyan ng isang catering ho dyan. Sa Marianas Island, dyan ho siya, pinsan ko naman, si Noemi Ramiro. Dyan ho sa Isabela, marami ho dyan, sila riyan. Nandyan ho si Kuyang Loreto Ramiro, sina Grace, napakarami ho nila diyan. At yung aking mga mga kamag-anak ko rito sina Isidro, dating pulis ho ito, Isidro Ramiro, si Mandy Ramiro Salcido, diyan ho yan naka-assign ngayon sa QCPD dito sa Quezon City, si Mandy Salcedo. Si Melba Rabino, pagaling ka po, Manang. At si Manang Flora Rizzo. Sa mga classmate ko sa Bukidnon National School of Home Industries, ang mga batchmate ko, nasa abroad ito si yung kaibigan kong isa, si Ma'am Josephine Macapagal sa California ho. Yung batchmate ko na dyan ho sa Canada, si Farah Gagarani. Yung nasa US naman ito si Wendelin Reyes at Lourdes Sadicon. Yung consultant ho ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Jimmy Apostol. Dating Comelec officer naman itong si Esperidion Ligayada. Si Danilo Lagahit, Wilfredo Gutierrez, Atanasio at Bing Briones, si Ma'am Sioderly Permalino, Ma'am Miriam Barbosa, Josepina Cabinta Ramos, Catherine Hamis, Vilma Cabantog, Nancy Roma, Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, Luz Mainit, ang mag-asawang Paterno at Sinaida Gahonera. Sa aming mga naman, yung advisor ho namin, si Ma'am Ibon Dukusin Katli. At itong si Ma'am Rose Kalikaran, Hil Magbanwa, Sir Autida at Sir Permalino. Yan ho ang hindi ho natin nalilimutan na pasalamatan sapagkat yan ho kumbaga mga malalapit sa ating puso. Kaya sana ho bukas na muli ho sa ating programa ay samahan po ninyo akong talakayin ho natin yung mga mahalagang balita na kapupulutan po natin ng mga mahalagang impormasyon, lalong-lalo na kapag ito po ay may kinalaman sa isyong panlipunan. Bibigyan ho natin ng komentaryo. Dito lamang ho yan sa Bigwas News Philippines. Kaya antabay lang ho kayo para ho ay araw-araw po tayong magkaliwanagan. Maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo sa buong universe. Bukas na muli ang tabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines. Sa ngalan ng ating mga magigiting na nakasama sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating station manager, Ma'am Rose Dingding, sa ating general station manager, Ma'am Naomi Cascara, sa ating news director, si Ma'am Rose Dingding, at sa ating program director, Jeff Balahunda, ang inyo pong lingkod na nakasama ninyo sa hapong ito, walang iba kundi si Don Robert Ramiro.